Tayo po muna ay manalangin, mga minamahal, taas po natin ating mga kamay. Opo, dakila't mapagpala, mang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banal, sa pagkagalit, sa kada sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming ginagalma, Pastor End Time Prophet, Beloved of all Evangelist, the End Time Prophet, maraming salamat sa paglagis mo sa bawat bahagi na iyong balagawain at tapos na sigihit sa pagkilos ng mainam sa aming kalagitnaan, sa iyong Santong Espiritu nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat. Kami po ay nagpakumbaba, lalo ang mga lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabaga mo kami patawarin. Lubos-labis po kami nagsisi sa aking mga labi, Lord God. Ikaw po maglagay, makatagad, pagpigkasin. Ikaw po aking nasahan, buksang pangunawa, kaisipan ng bawat kinig. Patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be dead forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupulit pasalamat, kalwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved evangelist, Willie Almeida, the end time prophet of our loving God. Ganyan din po sa ating beloved Honorable Assistant Pastor, our beloved Mama Dear, at hindi po natin malilimutan ang kanilang mga turo at aral na iniwan sa atin. Ako po'y nagpaabot ng paggalang pagbati sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating mga pinagpalang baguhan, at sa lahat ng ating viewers sa ating pong live webcast. Ating tatalakayin, pamagatan natin, Nobody but God. Pakilagay po sa ating monitor, pati ang ating mga subtitle kapag aking nabanggit. Nobody but God, sa Tagalog, walang iba kundi ang Diyos. Basahin po natin ang ating teksto. Kindly po sa ating mga beloved Bible readers. In the book of Proverbs, chapter 16, verse 9, a man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his steps. Verse 3, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Verse 7, when a man's ways please the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him. God bless you po. Kindly sa Tagalog. Kawikaan Kapitulo 16, versikulo 9, 3 at 7. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid sa kanyang mga hakbang. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. Dito po sa 7, pagka ang mga lakad ng tao ay nagpapalugod sa Panginoon, kanyang tinitiwasay sa Kanya, pati ang kanyang mga kaaway. Amen. Praise the Lord. Amen. Palakpakan muna natin ng sabay-sabay na palakpak ang ating mahal na Panginoon at lahat magsabi ng praise the Lord. Ang ating mabait na Diyos sa langit ang magpala ng kanyang banal na salita. Nobody but God, walang iba kundi ang Diyos. Sa ating titulo, ang ibig sabihin nito, mga minamahal, wala nang ibang pwede pang asahan. Wala nang ibang pwedeng lapitan. Walang pwedeng tumulong o magbigay ng lahat ng ating pangailangan. Nobody but God. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Dahil maraming taong sinisisi pa ang Diyos, mga minamahal, sa kanilang hindi magandang kalagayan. Pero hindi kasi nila naunawaan, mga minamahal, higit sa lahat, ang kailangan ng tao ay walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kung mabubuhay ka sa iyong sarili, mabubuhay ka. Pero hindi mo makakamtan ang gusto mo dahil nabubuhay ka sa iyong sarili. Pero kung mabubuhay kang kasama mo ang Panginoon, dumating man ang hindi magandang bagay, kasama mo ang Panginoon dahil walang iba kundi ang Diyos, Diyos pa rin ang magtatanggol sa iyo. Kaya sabi ng ating nabasa, verse 9, ang puso ng tao ay kumatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang magtutuwid ng kanyang mga hakbang. Yung kasi ang naturalesa ng tao, mga minamahal, yung nature ng tao, kumatha ng maraming bagay. Mag-iisip siya para sa kanyang sarili, mga minamahal. Ipoprovide niya kanyang pangailangan niya sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, sa kanyang sariling pamamaraan. Kumakatha ang tao ng maraming bagay.
Kaya paulit-ulit ko lang sinabi, mga minamahal, ang mundo ay nilikha ng Diyos para sa tao. Pero ang taong nilikha ng Diyos para sa mundo ay nag-iisipan ng another mundo, mga minamahal. Kaya nga ang Jupiter ay napuntahan, ang Mars ay napuntahan, mga minamahal, at iba pa, Venus, mga minamahal, napuntahan dahil naghahanap sila, mga minamahal, ng another Earth na overpopulated na ang planet Earth, kinakailangan merong paglagyan ang tao, mga minamahal. Ngayong hindi nila naunawaan, mga minamahal, kaya nga polluted nga ang makasalanang sanlibutan ito. Dahil pagkatapos ng lumang daigdig na ito, isang makasalanang daigdig ay merong isang bagong langit at bagong lupa na ang lumikha nito ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hindi na ito yung unang nilikha, mga minamahal. Ito na yung tinatawag na ipinangako ng Diyos na bagong langit at bagong lupa. Ano ang buhay na meron sa isang bagong langit at sa bagong lupa? Sabi ng banal na kasulatan, malaki ang pagkakaiba niya sa lumang langit at lumang lupa. Sa ilalim ng langit, sa ibabaw ng lupa, ang tao ay nasa kasalatan, nasa pagkapahamak, nasa kakulangan, nasa kamatayan. May karamdaman, nasa kalungkutan. Pero sa isang bagong langit at bagong lupa, ang sabi ng banal na kasulatan, anuman ang meron sa lumang langit at lupa, yung isang bagong langit at lupa, ang lahat ay malilimutan sapagkat doon ang kasama mo na ang Diyos na walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yung naranasan mo rito sa isang bagong langit at bagong lupa, hindi mo na mararanasan pa. Kaya sabi ng ating nabasa, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Kaya pag tinuwid ng Diyos ang hakbang mo, pabayaan mong maging tuwid ang iyong hakbang para mailagay ka sa tinatawag na right way going to heaven. Hindi yung tinatawag na way going to perdition. Yan, sabi ng verse 3, iukol mo sa Panginoon ang iyong magawa at ang iyong panukala ay matatatag. Kung meron kang gagawin, palagi mong isipin, nobody but God. Walang iba kundi ang Diyos. Bago ka gumawa, iukol mo ang gagawin mo sa Panginoon. Ang ibig sabihin, isangguni mo sa mahal na Panginoon para maging sigurado na ang gagawin mo ay walang kabiguan sa simula at saka huli-hulihan ang nasa iyo ay tagumpay na ipinapangako ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng verse 7, pagka ang malakad ng tao ay nakapagpalugod sa Panginoon, kanyang tinitiwasay sa Kanya, pati ang kanyang mga kaaway. Yun palang kahuli-hulihan itong sinasabi, mga minamahal. Pag lumakad ka na ang lakad mo ay nakalugod sa Panginoon dahil wala kang iniisip na wala nang iba kundi ang Diyos, kaya lalakad ka, hindi palugdan ng sarili mo, hindi palugdan ang sinuman, hindi palugdan ang tao, ipakitang kung sino ka, lumalakad kang ayon sa Panginoon. Sabi ng ating nabasa sa last place, pati yung kaaway mo, yung nag-iisip ng masama sa'yo, pati si Satanas, sabi ng ating nabasa, nagiging tiwasay dahil ang lakad mo ay nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya merong sinasabi, mga minamahal, kailanman, lagi nating iisipin, nobody but God. Walang iba kundi ang Diyos. Siya ang ating kailangan at kailanman ay hindi tayo pinabayaan ng Diyos na siya nating kailangan. Sinasabing never overlook by God. Ibig sabihin, hindi kailanman pinabayaan ng Diyos. Never overlook by God. Kailanman hindi tayo pinabayaan ng ating pinakamamahal kay Jesucristo. Kung napahamak ang ating sarili, tayo ang nagpabaya, mga minamahal. Ang Diyos ay hindi nagkulang, tayo ang nagkulang. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, kailanman ang Diyos ay hindi nagpabaya sa atin. Kindly. In the book of Psalm, chapter 139, verses 1 up to 4. O Lord, Thou hast searched me and known me. Thou knowest my down sitting and mine uprising. Thou understandest my thought afar off. Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways. For there is not a word in my tongue, but O Lord, Thou knowest it altogether.
Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 139, ang talatay 1 hanggang 4. O Panginoon, iyong siniyasat ako at nakilala ako. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig, iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Iyong siniyasat ang aking landas at ang aking higaan, at iyong kilala ang lahat kong mga lakad. Sapagkat wala pa ang salita sa aking dila, ngunit narito, O Panginoon, natatalastas mo ng buo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay muna tayong pumalakpak. Lahat magsabi ng praise the Lord. Nobody but God, walang iba kundi ang Diyos. Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo, kailanman ay hindi tayo pinabayaan. Sinasabing never overlook by God. Sabi ng ating nabasa, bakit sinasabi ng banal na kasulatan na hindi tayo kailanman pinabayaan ng Diyos? Ang sabi ng verse 1, mga minamahal, O Panginoon, iyong siniyasat ako at nakilala ako. Unang bagay, hindi tayo pinabayaan ng Diyos dahil kilala tayo ng ating mahal na Panginoon. Sa banal na kasulatan, sinasabing nakikilala ng Diyos ang kanyang mga tupa at dinidinig ng kanyang tupa ang kanyang tinig. Kaya nakikilala tayo ng mahal na Panginoon. Alam niya na tayo'y kanyang anak. Alam niya tayo ang pinangakuan niya ng kasaganahan, ng pag-iingat, ng proteksyon at ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng ating nabasa, hindi ka pinabayaan ng Diyos dahil nakikilala ka ng Panginoon. Ang tanong, kinikilala mo ba ang Panginoon? Yung kasi ang tanong doon, mga minamahal, kilala ka ng Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Pero ang tanong, kinikilala mo ba ang Panginoon? O kinikilala mo lang siya kasi may pangailangan ka ngayon? Napakaraming pinagpala. Meron nga akong hinahanap na isang pamilyang pinagpala. Isipin mo, magpapakamatay na lang, mga minamahal. Papatayin yung kanyang mga anak, ay yung kanyang asawa at magpapakamatay. Nakadating sa gawain, pinagpala. Naging manager, hinahanap ko nga kung nasaan na ngayon, mga minamahal. Sabi ko doon sa ating kasama nagbungan, nasaan na? Ay napunta sa iba. Samantalang nasa katotohanan ka na, kilala ka na ng Diyos. Iiwanan mo pa ang Diyos na kakilala sa'yo? Nakilala ka ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Ang tanong, baka ikaw ang magpabaya sa ating mahal na Panginoon. Pangalawa, ang sabi ng verse 2, iyong nakilala ang pag-upo at ang aking pagtindig at iyong pinaunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Isipin nyo, mga minamahal, pati pagtayo natin, pati pag-upo, yung ginagawa natin dyan, tatayo ka, uupo ka, luluhod ka. Alam ng ating mahal na Panginoon. Alam niyang luluhod ka para damahin mo ang kanyang matamis at nabanal na presensya. Alam niyang tatayo ka para lumutang ka sa kagalakan at purihin ng iyong labi ang ating mahal na Panginoon. Alam niya ang ating mahal na Panginoon. Kaya mula pa lang sa ating mata, halal na, kapag tayo'y pagod, minsan walang tulog, bibigay na tayo ng kalakasan na para galing ka sa kanyang banal na iglesia dahil alam niya ikaw ay upo, ikaw ay lulod, ikaw ay tatayo, lahat ng gagawin mo ay para sa kanya, kaya hindi ka pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Minsan nga ang sama na ng ating pakiramdam. Sinasabi ng kaaway, matulog ka na lang, mag-webcast ka na lang. Pero ang ating Diyos hindi nagpapabaya, ibabangon ka ng ating mahal na Panginoon. Makikita mo lang yung sarili, nagdadrive ka na, pumapasok ka na dyan, nandito ka na, nakaluhod ka na, nakaupo ka na, nakatayo ka na, nadama mo na ang matamis na presensya ng ating mahal na Panginoon. Dahil kailanman, ay hindi tayo pinabayaan ng Diyos dahil walang iba kundi ang Diyos ang ating kailangan. Sabi ng verse 3, iyong siniyasat ang aking landas at ang aking higaan at iyong kinilala ang lahat kong mga lakad. Pati yung ating higaan, mga minamahal, pati yung ating landas, alam ng ating mahal na Panginoon. Alam niya kailangan mong magpahinga sa gabi, mga minamahal. Kaya pati pala ating higaan inihanda ng Diyos dahil kailanman hindi tayo pinabayaan ng Diyos.
pati ang ating landas, iyahanda ng mahal na Panginoon, maliban na lamang na ikaw ang ayaw lumakad sa landas na hinanda ng Diyos para sa iyo. Maliban na lamang ikaw ang ayaw humiga sa higaang hinihanda ng Diyos para sa iyo. Dahil sana sa gabing yan, pinagpapahinga ka ng ating mahal na Panginoon. Mangangarap ka, mananaginip ka, ang mapapanaginipan mo ang Diyos na nasa langit at ipakikita niya sa iyo ang kagandahang loob ng ating mahal na Panginoon. Kagaya ng ating mahal na kapatid kanina. Isipin yun na naginip lang yung nanay niya. Ano na panaginipan? Pumunta sa langit. Ano ang nakita? Ang ating beloved, honorable assistant pastor, ang ating beloved Mama Lynn. Paano ngayon kung hindi mo ginamit ang higang inanda ng Diyos para sa iyo? Yung gabi na yan, lumabas ka lang lumabas. Sabi ng Bisaya, nagpasuloy-suloy ka. Diri. O saan ka pumunta? Kinabukasan, pagod na pagod ka, antok na antok, kahit isang kanta, hindi ka nakapagpuri sa mahal na Panginoon. Kaya sa susunod na araw, ang landas mo, wala na sa landas na ihinanda ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang ating Diyos hindi nagpapabaya, maging ang ating higang, ang ating landas, inihahanda ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng verse 4, sapagkat wala pa ang salita sa ating dila, ngunit narito, O Panginoon, natalatlas mo ng buo. Ibig salita, wala pa sa dila natin. Nag-iisip pa lang tayo, mahal na Panginoon. Nag-iisip pa, ano kaya hingin ko sa mahal na Panginoon? Sabi ng ating labasa, wala pa ang salita sa ating dila, talastas na ng Diyos sa langit, ng ating mabait na Diyos sa langit, ano ang ating pangailangan. Nag-iisip pa lang tayo, ano kaya hihingin ko? Kotse, bahay? Bakit kaya ang mga Kristiyano mahilig humingi? Kotse, bahay? Hindi ba? Sabi, may bahay na tayo sa langit. Minsan, mahal na Panginoon, pagilingin mo ako. Pero ako sa totoo lang, kaya ako sinasabi sa inyo, based on my own personal experience, kahit kailan hindi ko hiningin, pagalingin ako sa ketong ko. Kasi nung ako'y dumalo sa gawain, ang hiningi ko sa mahal na Panginoon, patawarin ang kasalanan ko. Kaya nung pumunta ako sa harapan, ako'y ipinalangin sa pangunang panalangin ng ating mahal na magulang sa Panginoon, napatawad yung aking kasalanan. Bagong dalawa ko pagbukas ko ng jacket ko, wala na ang ketong 1999 hanggang ngayon, 37 years na sa September, hanggang langit, wala ng ketong na bumalik. Bakit? Sabi ng ating nabasa, hindi tayo pinabayaan ng Diyos, ang salita, bago bigkasin ng labi mo, dinidinig ka na ng ating mahal na Panginoon. Kaya naman, mga minamahal, hindi tayo pinabayaan ng Diyos dahil meron tayong tinatawag na panahon at kapalaran, sinasabing time and chance. Time and chance, panahon at kapalaran, ibinibigay yan sa ating ng mahal na Panginoon. Huwag kang magmadali, mga minamahal. Huwag kang magmadali. Huwag mong iiwanan ng ating mahal na Panginoon. Hintayin mo ang panahon para sa iyo. Hintayin mo ang kapalaran para sa iyo. Ang Diyos ang magbibigay niyan sa iyo. Kali. In the book of Ecclesiastes chapter 9, verse 11, I returned and saw under the sun that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill. But time and chance happeneth to them all. Verse 10, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, no device, no knowledge, nor wisdom in the grave whither thou goest. The book of the prophet Ezra, chapter 10, verse 4. Arise, for this matter belongeth unto thee. We also will be with thee. Be of good courage and do it. God bless you po. Kali sa Tagalog. Dito po sa Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 11, balik sa Gis. Ako'y bumalik na nakita ko sa ilalim ng araw na pag-uunahan ay hindi sa mga matulin, niya ang pagbabaka, man ay sa mga malakas, di sa mga pantasman ang tinapay, ni ang mga kayamanan man ay sa mga taong nag-uunawa,
ni ang kalugman ay sa taong matalino, kundi ang panahon at kapatawaran ay mangyayari sa kanilang lakad. Dito po sa Gis. Ano mang masumpungan ang gawin ng iyong kamay, gawin mo ang iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kataman, ni kalalaman man, ni karunungan man, sa siyol ng iyong pinaruunan. Dito po naman sa Esra, Kapitulo 10, versikulo 4. Bumangon ka, sapagkat bagay na ukol sa iyo, at kami ay sumasa iyo, magpakatapang kang mabuti, at iyong gawin. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Time and chance, sinasabing panahon at kapalaran. Sabi ng ating labas sa mga minamahal, kung ang ibon sa himpapawid, may panahon at kapalaran, siya ay nahuhuli ng bitang. Ang isda sa dagat, may panahon at kapalaran, nahuhuli siya ng lambat. Gayon din daw ang tao, nahuhuli sa panahong hindi kapanahunan. Kaya sabi ng ating labasa, mga minamahal, sa Siyol na iyong pupuntahan ay wala ka nang magagawa. Ang ibig sabihin, merong panahon at kapalaran. Kung nasa iyo ang panahon at kapalaran, gumawa ngayon para sa malapinong gawin mo na. Dahil kung hindi mo magawa at pumunta ka sa impyerno, sinasabing sure o hell, ang sabi, doon, wala ka ng kapangyarihan pa para gumawa para sa mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng ating labasa sa verse 10, sapagkat walang gawa ni kathaman, ni kaalaman man, at karunungan man sa Siyol na iyong pupuntahan, anumang masumpungan ng iyong kamay, ay gawin mo ng iyong kapangyarihan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. At kung may gagawin ng iyong kamay para sa mahal na Panginoon, gawin mo yan. Huwag ka mandaya ng kapwa mo. Huwag ka mandaya ng kapwa mo Kristiyano. Kahit sa sanlibutan. Dahil gumagawa ka na may kapangyarihan for the glory of God, hindi para sa iyong sarili. Dahil pag hindi mo ginawa ang tamang panahon, ginawa ng tama yan sa panahon na ngayon, na yan ang kapalaran mong gumawa ang iyong kamay, sabi, pag itinapo ka sa Siyol, wala ka nang magagawa pa. Darating sa iyo ang panahon at kapalarang hindi mo inaasahan, para ka lang ng ibon at para ka lang dagat. Kaya sa buhay Kristiyano, mga minamahal, meron tinatawag na pagbagsak. Ibig sabihin, sinubok minsan ng Diyos ng ating pananampalataya. Pinahintulutan lang mahal na ng iyong pagbagsak, pero hindi ka mapapasubasob. Ang iyong pagbagsak ay hindi ka bubulusok sa impyerno. Dahil walang iba kundi ang Diyos. Ang sabi, hindi ka mababayaan ng Diyos, ang mapagpalang kamay ng mahal na Panginoon, siya pa rin ang aalalay sa iyong pagbagsak. Kaya ang sabi ng Ezra, chapter 10, verse 4, bumangon ka. Huwag mong babayaan sa pagbagsak mo ay maglukbok ka, sakyan ka ng kaaway ng Diyos at hilahin ka sa lugar na ayaw mo kahit sa panaginip lang. Kaya sabi ng ating labasa, bumangon ka sapagkat may ukol sa'yo at kami ay sumasa iyo, magpakatapang kang mabuti at iyong gawin. Bumangon ka. Isipin mo may bagay na nauukol sa iyo. Kung ito ang oras, panahon, may kapalarang naghihintay sa iyo. Ang sabi, pagbangon mo, magpakatapang ka, gawin mo ito. Ano ang gagawin mo? Ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Para ang mapa sa iyo ay isang magandang kapalaran. Kagaya ng ating mga bisita ngayon, bakit ba kayo nandito ngayon? This is the time and chance, mga minamahal. Ibinigay sa inyo ng mahal na Panginoon ang panahon at kapalarang makilala nyo ang tunay na Diyos na dapat paglingkuran at ang tamang iglesia, tamang mga Kristiyanong makasama nyo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon para kayo magmana ng buhay na walang hanggan. Sa ating mga datihan, bakit ba tayo narito? Magbibilang lang ba tayo ng 10 taon o pagpalain at iiwanan natin ng Diyos, mga minamahal? Ito'y panahon at kapalaran ibinigay ng Diyos para sa atin. Hindi ka lang pinasasagana sa lupa, hindi ka lang pinasasaya, hindi ka lang pinalulusog. Gusto pa ng mahal na Panginoon, manahin mo ang buhay na walang hanggang ipinangako niya, walang iba kundi para sa iyo. Yan ang sinasabing time and chance, mga minamahal. At mapapasa atin ang tamang panahon at kapalaran, ang sabi, kung ipagtatrabaho natin
ang ating sariling kaligtasan. Sinasabing, work out your own salvation. Kindly. In the book of Philippians, chapter 2, verse 12, wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Verse 15, that you may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom you shine as lights in the world. Dito po sa Aklat ng Pilipos, Kapitulo 2, ang talatay 12 at 15. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Upang kayo'y maging walang sala, at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama. Nasa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanlibutan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Work out your own salvation. Yung own, bigyan natin ng diin, mga minamahal. Ibig sabihin, sarili mo yan. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi yan barkadahan, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Hindi barkadahan. Ang paglilingkod sa Diyos, individual. Ibig sabihin, sarili mo, bitbitin mo, paglingkuran mo ang ating mahal na Panginoon sa iyong sarili. Hindi ka naglilingkod sa Diyos dahil meron kang mga kasama, meron kang barkada, mga minamahal. Hindi ka naglilingkod sa mahal na Panginoon sa ganung paraan. Sabi ng ating labasan, kaya nga, minamahal ko kung paano sa inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkos pa ngayon ako'y wala. Ang ibig sabihin, may nakakakita o walang nakakakita, nasa harapan ka na nakakakita o nasa talikuran ka na nakakakita, sabi ng last praise, mga minamahal, ipagtrabaho mo ang iyong sariling kaligtasan ng may takot at pangingining. Kaya nga ang paglilingkod sa Diyos, hindi dahil may nakakita, meron kang kasama, mga minamahal. Kaya ganyan ng Youth Bible Study sa pastoral kahapon, kasakabagan ng ating mahal na Panginoon sa pangunang palang ating beloved Honorable Perez and Lord, bless na bless ako. Puro kabataan yun, mga minamahal. Grabe ang moving ng Holy Spirit. Doon sa loob ng ating pastoral house, tuwang-tuwa yung aking puso. Alam niyo, pinangangambahan ko pag natapos na yon. Kasi maghihiwa-hiwalay na kami. Ako, diretso ako sa bahay namin. Ang pinangangambahan ko, itong makabataan natin. Baka kung saan mapunta. Kaya sinama natin ito sa ating preaching, mga minamahal. Kung ang kasama mo ay lumilihis, muna tayo umuwi, dito muna tayo dumaan. Pabayaan mo siya. Ikaw, ipagtrabaho mo ang iyong sariling kaligtasan, may takot at pangingin. Kung ang kasama mong sinasabing, ito ang gawin natin, pabayaan mo siya. Ikaw, sa sarili mo, ipagtrabaho mo ay yung kaligtasan, may takot at panginig. Kasi gagawin mo yan nang hindi mo kailangan ng kasama. Sabi ng ating nabasa, gawin mo yan sa iyong sarili, may nakakakita o walang nakakakita. Bakit kailangan gawin mo? Sabi ng verse 15, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis, sa gitna ng isang lahi liko at masama, sa gitna nila'y lumiwanag kayong tulad na mga ilaw sa sanlibutan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Yung pala ang purpose, para lumiwanag kang parang ilaw sa sanlibutan. Hindi yung pagkatapos pumapuspos ng Holy Spirit, nakipagbarkada ka na, iba yun ang ginagawa nyo. Hindi ba? Kaya nga tayo pinispos ng Holy Spirit para maging matatag, maging shield, overcomer sa sinasabing salugi ng masama. Hindi ka pinuspos kayo, puspos naman tayo ng Holy Spirit, malinis na tayo, balik tayo dito tayo. Hindi gano'n ang sinasabing work out your own salvation. Huwag kang sumama sa kanila sa sarili mo.
ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan ng may takot at panginginig. Pag nagawa natin yan, walang iba kundi ang Diyos. Siya ang nasa atin. At ang Diyos na yan, kailanman hindi tayo pababayaan at meron tayong tinatawag na time and chance, panahon at kapalaran, Diyos ang gagawa nito. Isang magandang panahon at kapalaran para sa atin. And finally, nasa atin ang sinasabing God's timing. God's timing ang ibig sabihin niyan, tiyempo ng Diyos o panahon ng Diyos na ibibigay para sa iyo. Diyos ang magbibigay niyan. Last verse, kindly po, maghanda ating malugtog, mga magpawi. In the book of Psalm chapter 27, verse 4. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in his temple. Awit Kapitulo 27, versikulo 4. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon, na aking hahanapin, na ako'y makakatahan sa bahay ng Panginoon, lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo. Amen. Palakpakan natin ang ating malapay. Huling talata na, pumalakpak tayo ng may galang, palakpak na sabay-sabay na may pasasalamat, at lahat magsabi ng praise the Lord. God's timing o tiyempo ng Diyos, mga minamahal. Ano sinasabing God's timing? Ang sabi ng verse praise, mga minamahal, isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng kaarawan ng aking buhay. God's timing, yung tiyempo ng Diyos ibibigay sa iyo. Ang sabi, tatahan ka sa bahay ng Panginoon. Hanggang kailan? Sa lahat ng kaarawan ng iyong buhay. Yang God's timing, yung tiyempo ng Diyos, ibinigay yan sa iyo. Maraming dapat pagbigyan, pero sa iyo ibinigay. Isa ka sa tahanan ng Diyos sa lahat ng kaarawan ng iyong buhay. Sa lupang ito, nasa presensya ka ng Diyos, sa langit, nasa bahay ka ng ating mahal na Panginoon. Last praise, sabi ng ating nabasa, mga minamahal, upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo. Ang iyong mamamalas, tiyempo ng Diyos, ipamamalas sa iyo. Ang sabi, ang kagandahan ng Diyos. At ang sabi, mag-uusisa ka sa banal ng templo. Yung langit ipinangako ng Diyos, gagala ka, payapa, wala kang pangamba. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa langit, wala ka ng takot. Wala ka ng sakit, wala ka ng kalungkutan, ang lalakaran mo, hindi alabok, hindi asfalto, ginto, mga minamahal, ang kakainin mo, prutas, ang bunga iba't iba, kada buwan, mga minamahal, at ang dahon nito ay nagpapagaling. Kaya nga, ang pangarap mo, ang tungpak na katuparan, ay nasa langit, nasa piling ng ating mahal na Panginoon. Nobody but God, walang iba kundi ang Diyos, siya ang magbibigay sa atin ng lahat ng yan. Tayong lahat ay tumayo at umawit sa mahal na Panginoon. Meron kayong dalang baguhan, ang mga nasa labas, nasa mga loob ng sasakyan, at nasa loob ng chapel, baguhan. Samahan niyo sa sarapan, i-assist ng ating mga beloved choir members. Ating beloved Brother Hill. Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula ngayon at kailanman. God bless you po, beloved spiritual brother Agnes. Iyong napakinggan na magandang ebanghelyo ng kaligtasan. Walang ibang magbibigay ng lahat kundi ang ating Diyos sa buhay sa atin. Kaya atin naman magagawa. Ibigay naman ang the best para sa ating pinakamamahal na panahon. Walang ibang gagawa ng lahat. Walang ibang magpapagaling natin karamdaman. Walang ibang gagawa ng pagbabago
nagpapago ng ating buhay, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. buhay na walang Oh, ikaw lamang Yes, ang hallelujah. kailangan. Hindi mo ko iiwan magpakailanman. Ang buhay ay kahulugan. Yes, Lord God. Sa piling mo'y Napakabuti mo sa amin ngayon, Diyos. wala nang iba sa puso ko isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo walang magkakatuan, kaligtasan at buhay na walang Jesus, ikaw Ating itaas sa ating mga kamay, mga iniibig. Ipikit mo yung mata. At minsan pa natin bulay-bulay ang dakilang kabutihan ng Diyos. Walang ibang gumawa ng ating kaligtasan, kundi ang ating nag-iisang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya ang Diyos na gumawa ng lahat ng bagay. Siya ang Diyos na nagpagaling ng ating mga karamdaman. Siya ang Diyos na nagbago ng ating buhay. Siya ang Diyos na nagbigay sa ating ng kapayapaan sa puso't isipan. At hindi ka magmana pa ng buhay na walang hanggan. Kaya magagawa natin, ibigay natin ating panahon na paglingkuran ng ating pinakamamahal na panahon. Without any mental reservation, but rather with open heart. Paglingkuran natin ang Diyos na buong katapatan, mga inibig. Malapit na siyang babalik. At walang ibang Diyos sa puso na magliligtas sa atin. ko Kundi ating pinakamamahal na Panginoon. kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang Sa ating kaligtasan kaligtasan. buhay na walang At tayo nagpapasalamat din namin ng Diyos. wala nang iba Ang kanyang totoong pastor na ating sa Panginoon. puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo walang matatapuan, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo walang magkakatuan, kaligtasan at buhay na walang Purihin ka mga Panginoon, Diyos ko na ipayos ko. Sa ating mga iniibig nandito ang pagkuha sa harapan, mga sa ating beloved webcast viewers, ano man ang inyong kahilingan sa araw na ito, karamdaman, gusto yung gumaling, magkaroon ng kapayapaan sa puso't isipan, pagmano buhay naman gag, wala pong ibang magbibigay niyan, kundi ang ating pinakamamahal na panusos. At bago po mangyari yan, merong 4 na susi na kaligtasan. 3 ang gagawin nyo. Unang-una ka lang tayo magkaroon po ng pananampalataya sa nagsan Diyos sa buhay. Ng pananampalataya po yung nakukuha sa pakikinig at pakikinig na salita ng Diyos. Pananampalataya isang bagay na hindi mo nakita, sinampalatayanan mo, diyan nalulugod ng Diyos. At kung wala kang pananampalataya, kailanman ay hindi ka kalulugod ng Diyos. At ang sino mang lumalapit sa Diyos, kaya sa sumampalataya na may isang Diyos na siyang tagapagbigay ng sa nagsisahanap sa Kanya. At tatagpuan nyo ngayon
sa lugar na ito. Kailangan niyo magkaroon ng pananampalataya. Pangalawa, yung makasya sa pagsisisi. Sabi ng Biblia, natatay ng nagkasala at walang umabot sa kalooban ng Diyos. Wala siyang mga matuwid, wala. So paano po tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos? Kailangan magsisi po tayo ng Diyos puso. Pag tayo nagsisi, ito yung kompletong pagtalikod sa buhay makasalanan. Iiwan mo na dating ginagawa. At upang may sagawa mo ang ganap na pagsisisi, kailangan ganapin mo ay katilang elemento ng kaligtasan, ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mga napunong. Nang sabi sa Gawa 38, mangagsisi at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagkapatawad niyo po kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo nilubog sa tubig, natantaglan yung karamdaman, mabigat na problema sa unang kasama nilubog sa tubig. Pag ahon mo, naiwan ng dulhat, isa ka ng born again Christian, bagong nilalang ka na sa harapan ng ating pinakamamahal na panahon. At hindi natatapos po yun. Kinakailangan niyong pagkapatuloy, pananatili, sundin, at unawain ang kalooban ng Diyos. Ang pang-apat na Diyos na mong bibigyan ito, babaptiso ang kanyang banal na Espiritu. Nasabi sa Roma 8:9, ang sino mang taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ng Kristo sa Kanya. So, paano kayo magkakaroon ng Espiritu ng Diyos? Kailangan ang iyong pagpapatuloy. Pananatili, sundin, at unawain ang kalooban ng Diyos. Kaya sa gusto mga inibig ko, tanggapin po natin malang panoon ang unat kalawang reglamento ng dasan para pagsisisi, tas ng dalawang kamay. Pakipikit na po niyan yung mga mata. At mula sa inyong puso, gayahan niyo aking panalangin na sasambitin. Sabihin mo, aking pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat po sa banal mong salita na aking napakinggan. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na kayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at nangangako maglilingkod sa iyo. Iligtas mo rin maging ang aking mga mas sa buhay. Ito ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy po kayo magsisikip po manalangin sa inyo. Opo, dakilang mapagpalang ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubukal ng mga biyaya. Sa punong dalangin ng taong nilang isa namin minamahal ginagalang ng Pastor Evangelista Will Almeida and Papa Ogab. Sa aming mga iniibig na mga pagunan dito ng sa harapan maging sa aming beloved webcast viewers na tumanggap sa iyo sa oras na ito. Patawarin mo po sila sa nagawa nilang kasalanan at hugasan mo po sila ng kabanal-banalang dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan na ito rin pong simulain na marubrob na kanilang pagligtas o Diyos. Iligtas mo rin, maging kanilang mama sa buhay. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan. We pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa apat na reglamento ng kaligtasan, dalawa pa lang sa sagaw panampalataya pagsisisi. After po ng ating closing prayer mamaya, huwag po kayong uuwi na hindi po magbabaptismo sa pangalan at malapanan sa tubig. Sapagkat kung kayo uuwi na hindi nagbabaptismo, ibig sabihin, ayaw nyo mapatawad ang Diyos ninyong kasalanan, ayaw nyo gagawin yung karamdaman, ayaw nyo mawala yung mga problema. So, pag uwi nyo mamaya, isagawa nyo yung baptismo sa tubig sa pangalan ng malapanan. Pag uwi nyo mamaya, baon-baon nyo ang kapatawaran, kagalingan, kapayapaan, kagalakan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa inyong pagkapatuloy, ang Diyos po magbibigay ng pang-apat, babaptismo kayo ng kanyang banal na Espiritu. At bilang anak ng Diyos, meron ka ng karapatan na tuwag natin Ama sa Langit bilang kanyang mga anak. Kaya sa ating mga pangailangan, prayer for the sick, aking po binibigay pong patawag sa ating beloved ordained preacher, Rob Blanco. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved preacher, beloved Brother Hill. Magkaisa po tayong dumalangin, mga minamahal.
Hallelujah. Sumampalataya po tayo. Sa ating dakilang Diyos ay walang imposible, mga minamahal, tutugunin ng ating mahal na Panginoon ang lahat ng ating mga prayer requests. Magsisi po muna tayo. Dakila po namin ang masalangit. Narito po kami, mahal na Panginoong Jesus, sa unang dalangin po namin kagalang-galang, mahal na Pastor, Beloved Noble Evangelist Waldo Estrada Almeda. Nagpapakumbaba at nagsisisi po kami, mahal na Panginoon, sa lahat ng ay mga pagkakasala sa iyo. Patawarin mo kami, tulungan mo kami. Masunod po namin lahat mong kautusan, maging handa sa araw na yung pagbabalik, maging mainit sa paglingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Maging sagda aming pananampalataya sa iyo, mahal na pagsunod sa lahat mong kautusan, mahal na Panginoon. Lubusan kami pasasalamat, dakilang pasasalamat, pinagkalubog mo kami totoong mga magulang sa iyo. Aming kagalang-galang, mahal na Pastor, beloved Mama Dear, halo kabalik, mga beloved children, mahal na Panginoon, upang patuloy mapangalagaan ang aming pananampalataya, mananatili kami sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, hanggang sa aming pagbabalik, hanggang sa buhay na walang hanggan. Hindi na kami magkakawalay pa, mahal na Panginoon, hallelujah, sama-sama sa piling mo, mahal na Panginoon, ang patuloy na kalakasan, mahabang buhay. All the beloved children, bus mo lang pinasalamatan, mahal na Panginoon, sa taglay-taglay, nag-isang ebanghelyo upang ipangal sa buong mundo, upang matuparan nais mo na bago magbabalik, mahal na Panginoon, lahat ng mga hinirang madala po muna sa iyong banal na paanan, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Glory to God. Mga minamahal, ilehans po natin ating mga sarili. Amil isang kamay sa ating ulong, kabila sa parte ng katawan may karamdaman. I-cast out po natin lahat ng masamang espiritu ng karamdaman, problema, bisyo. Mayroon po tayong kapangyarihan na pinagkaloob ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, napakapalad po natin. I-cast out po natin sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, unbelief and doubts, vanity, being glory, pride, lust, covetous, materialism, hallelujah, hallelujah, kasaot, mga kainang bumabalik lahat ng uring karamdam, drug addiction, hallelujah, kasaot, katgasan ng puso ng aming mga mahal sa buhay, kasaot, upang madala namin sa iyong banal na paanan, mahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah, use us, Father, dear rest, hallelujah, sa pagligtas pa namin aming kaluluwa, mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus, demons, cast out, be healed from the soul right now, by begun in Jesus' name, hallelujah, 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 sa pangalan ni Jesus, amen and amen, praise the Lord, hallelujah, bilang pasasalamat sa ating napakabait na mahal na Panginoon Jesus, sabat lahat ng ating mga kahilingan, tinukod na ng ating mahal na Panginoon, isigaw po natin galing sa ating mga puso, may na very powerful words na hallelujah, praise the Lord, tatlong beses, sabay lukso mga minamahal, sabay-sabay po tayo, hallelujah! Hallelujah! Sigaw po natin, I love you, Jesus! I love you, dearest Jesus! Thank you so much, dearest Jesus! Glory, glory to God! Purihin ka, mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you so much. Kami na mahal. Praise the Lord. At bago po ibalik ang buong panahon, ating beloved Dr. Rick Alarcon for our announcements. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. We greet. Happy birthday sa ating beloved Beloved Maya, praise the Lord. Hallelujah. We love you so much. I love you, God. Bless you more and more. Hallelujah. May have more birthdays, blessed birthdays to come. Amen. Praise the Lord. And belated happy birthday sa ating beloved Alea. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa dako ng Canada. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. We love you so much. I love you, God. Bless you more and more. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. At narito po ating beloved the preacher, Dr. Rick Alarcon, for our announcements. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, Brother Preacher, Brother Raph. At mga minamahal muli po, bago pang ating pong panalangin sa pagkatapos, sa pamagitan ating minamahal kapatid, Brother Mar. At mga minapatuloy po ang ating po mga banalagawan sa mga baguhan po, sa mga bisita po, at sa ating minamahal mga new webcast viewers po, tayo po ay napapanood po tayo mga minamahal thrice a week po, mga minamahal sa pamagitan po ng YouTube, JMCM TV po. At maging sa FB page po, JMCM Central Live Street. Kaya kahit saan po kayo, mga minamahal, sa mga baguhan po, mga bisita po, mga kung pang-uwi po ng probinsya o iba punda ko, kapag kayo po wala po nasa ating mga banana panambahan po, you can also tune in to our live streaming. Kayo po magkapagkaisa po sa pananambahan po ng ating pong banalagawan through YouTube at FB page po mga minamahal. Wednesdays, Fridays, and Sundays. Kapag Miyerkules po, tayo po yung nag-start ng ating pong banalagawan po 4 p.m. to 9 p.m. mga minamahal. At kapag Biyernes naman po,
Ang ating pong simula ay mula po alas 5 po sa hapon po. 5 p.m. up to 11 po kapag Friday po. At kapag Sunday po, mula po yan alas 10 sa umaga ng linggo hanggang alas 4 po ng hapon mga minamahal. At ang ating pong banana pa ng bambong muli next week po ay dito po tayo sa ating pong Marlao, Bulacan Chapel. Loobin po ng mahal at Panginoon kung hindi pa po mag-rapture, hindi po tayo kunin mga minamahal. Subalit ang dati na pong panalangin pag sumamo po ng ating mga ginagalang magulong sa mahal at Panginoon ay hanggat maaari hahabaan pa po ang panahon upang marami po na mga tao po makalapit sa paanan ng mahal at Panginoon. Next week po muli po, dito po tayo sa ating pong Marlao, Bulacan Chapel at kasabay rin po, we also have our general worship service po sa ating pong Novaliches Pastoral House, mga minamahal sa Miyerkules po, Biyernes at Linggo. Yun na lamang po, ating pong our general worship services po, yung mga services po natin sa Pastoral House, they start much earlier, ng 1 oras po, kapag Miyerkules po at kapag Biyernes po mga minamahal. Meron po tayong TV program, niyo pong panuorin sa mga baguhan po, ang Jesus Miracle Crusade. Yan po ay sa Agosto 23 po, August 23. The other Saturday po, mga minamahal. Sa pagkatay po ngayon ay salitan po mga minamahal twice a month po ang pagpalabas natin. Kaya yung po ating TV program, panoorin niyo po ang Jesus Miracle Crusade sa next Saturday po yan, tuwing Sabado po yan, dahil sa it's being telecast alternately po. So we're gonna have it yun, mga minamahal. At the other Saturday, mga minamahal, yan po ay August 23 po ang ating radio program. Yan po ay gabi-gabi, Lunes hanggang Sabado po, mula po 11 p.m. to 12 midnight po sa DZME Radio 1 1530. At mga naman sa mga baguhan po at sa mga baguhang webcast viewers, maaari din po kayong, pwede rin po kayong tumawag sa mga nagnanais pong humingi po ng prayer po o ng pagpapayo po. 028-372-9194 and 028-375-1148. At mayroon po tayong marami pa po iba mga linya ng telepono po. Lahat po sila, lahat po ng ina-announce abang likod po ay flash po sa screen nyo. Kaya kayo po, please do jot them down mga minamahal. At ang ating pong, ang ating pong bank account para sa kapakanan po na hindi po na kakaalam po sa mga nagnais po magbigay sa pamagitan po ng bangko upang lalo pong lumaganap ang nag-iisang salita ng Diyos upang yung pong mga bilyon-bilyon ng mga taong wala pa pong Kristo sa puso ay makalapit po sa pananang mahalap. Ayan po ay sa BDO po, Bangko de Oro, at yung pong branch of account ay sa Fairview, Quezon City. Sumalit kahit sa branches po, kahit meron po tayong malakas, basta mayroon lamang po tayong malakas na internet connection, maaari po tayo online makapag-transfer po mga minamahal. We can do them online. Ang savings account number po, the account number is 000-3902-68577. Sa account name, maaari pong JMCM, maaari pong JMC, o yung pong buong pangalan po natin banalangin, Jesus Miracle Crusade Sanas Ministry, or Jesus Miracle Crusade. Pumalakpak, magpasalamat po muli tayo mga naman sa dakilang Diyos, glory to God, sa dakilang biyaya muli, ating po natagpo ang presensya ng ating pong banal na pat. Mga naman sa ating pagtatapos, kindly po, ang nga na po inaniyahan ng bawat sa ay tumayo. Tumayo na po tayo habang ating na pong binibigyan daan. Narito na po aking pong kapwa mga aral. Kindly po, mga minamahal, let us all please stand at ibigay na po natin lahat ng panahon para sa ating pong closing prayer. My beloved co-preacher, beloved Brother Mar Ovelianos. God bless you, beloved Preacher Rick Alarcon. Dahil po lahat, manalangin sa iyong pagtatapos. Dakil at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal namin Panginoong Sus. At sa pangunat panalangin ng pong beloved Pastor Willis Dalmeda, taos puso nagpapasalamat sa iyo, mahal Panginoon, sa matagumpay at pinagpapala mong banal na gawain sa araw nito, maging sa paglangis mo sa bawat yugtunay ng banal na gawain. Higit sa lahat ang Ebangheliyong kaligtasan, dalay ng mga aral, kalakip ang kapangyarihan, dakilang Diyos. Maraming salamat din po, pinakamamahal na Panginoon, sa pagkilos mo sa aming pong kalagitnaan. Sa aming pong kagalak at kalakasan namin sa paglilingkod sa iyo. Tagumpayin ng iyong mga anak at kami nagpupuri sa iyo. Mahal Panginoon, sa aming pong pasamalang paghihiwalay, ingatan mo po lahat ng mga kapatirin sa bansang Pilipinas, maging sa buong mundo, na kami po'y makarating mo lahati sa aming tahanan, ligtas sa iyong dakilang pag-iingat. Kaya po, samot dalangin namin sa iyo. Pinakamamahal namin, Panginoong Jesus. Amen. Praise God. God bless you mga kapatid.
Glory to God. Mga naman tayo pong lahat tayo, magkamayan po bawat isa at kindly po, mag-ingat po tayo sa ating pong pag-uwi. Our wonderful, loving, great God, richly bless you all, beloved brethren. We love you so much, but our dear Jesus loves you more and more. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. I am the God that you have been. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that you left me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that you left me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that you
Praise the Lord, God bless you all po mga minamahal. Mag-ingat po ang bawat isa patungo sa kanyang mga tahanan. We love you all, but our dear Jesus loves you more and more. And once again po, we greet a blessed happy birthday to our beloved Maya Panganiban. May our dear Jesus bless you and keep you always. We love you, and our dear Jesus bless you more and more. Amen. Praise the Lord po.